Welcome sa Philippine Weather Trivia. Para sa mga bago sa channel na to, ako si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan natin itong hanging habagat. Dahil gaya nga ng nabanggit natin itong nakaraan, ito pong ating habagat ay mananatiling aktibo sa mga susunod pang mga araw. At nitong nakaraang araw nga, ito po ay nagpa-fluctuate lamang, humihina, lumalakas, pero always present po yung ating habagat na nagpapaulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. At ngayon nga, at bukas, meron tayong inaasahang pang paglakas niyan. Ito pong ating habagat ay dumadaloy po do sa ating tinatawag na monsoonal trough o yung ating area dito sa itaas na bahagi ng ating bansa na kung saan nananatiling aktibo. Mababa po generally yung ating mga pressure dyan na kung saan dyan po nagsisimula yung ating mga bagyo at low pressure area. Sa katunayan, yung main na nagpapalakas dito sa ating habagat ay ito pong dalawang sirkulasyon dito sa eastern section ng ating bansa. Merong bagyo dito sa labas ng ating PAR, ang bagyong may international name na Nangka. Nasa tropical storm category yan. Pero yan po ay kumikilos palayo sa ating area of responsibility. At hindi po natin inaasahang pang pumasok pa sa ating area of responsibility. Samantalang meron tayong mga grupo ng kaulapan dito sa eastern section ng Luzon. Ito po ay sa ngayon, isang cloud cluster pa lamang. Pero meron na po yung maliit na sirkulasyon. So posible po yung maging low pressure area sa mga susunod na araw o maaaring bukas. At yan naman po ay kikilos din palayo sa ating bansa. So wala naman tayong nakikitang direktang epekto nitong mga sirkulasyon na ito. Pero again, yung ating hangin ay dumadaloy sa mga areas na mababang pressure gaya ng dalawang sirkulasyon na ito. So yung ating habagat mananatiling aktibo at dumadaloy nga patungo sa mga yan. Yan ating habagat pa rin ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, particularly sa western section nito. Kasama po dyan ang Metro Manila. So kung papansinin nyo, tumatagos po yung ating habagat dito sa Cagayan Valley. At yan po ay nagpapaulan sa mga kabundukan ng Cordillera, including Abra, Benguet, at Baguio City. So prone tayo dyan sa mga flash floods and landslides dahil saturated yung ating lupa. Ibig sabihin po nun, puno ng tubig yung ating mga lupa. Hindi nila kaya na o less na po yung kakayanan niyan mag-hold ng tubig. Kaya prone na tayo doon sa mga flash floods o yung biglang pagdaos-dos ng tubig, baha, at yung ating mga landslides o yung pagguho ng lupa. Samantalang, ganun din po ang ating panahon sa Ilocos Region, including La Union at Pangasinan. Meron tayong mga manaka-naka o yung paputol-putol na pagulan dyan. At malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorms. Ganun din po sa malaking bahagi ng Central Luzon, particularly yung mga nasa western section nito, yung kaliwang bahagi ng Sierra Madre, ang Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Bulacan, kasama po dyan, o lalong-lalo na ang areas ng Zambales at Bataan. So, mas nauuna po yung nakakatanggap ng habagat o yung mga pagulan dulot ng habagat. Gaya ng binabagit natin noong nakaraan, dito nabubuo sa may West Philippine Sea, tumutungo sa atin yung ating habagat. Again, nabubuo muli, kaya nagkakaroon tayo ng gaps sa mga pagulan. Depende po doon sa lakas ng ating habagat. Meron din tayong mga posibleng paminsan-minsan, at yun nga, may kalakasan din po yung ating pagulan pag meron tayong thunderstorms. Dito sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, at ito pong areas ng Occidental Mindoro. Ang natitirang bahagi ng Calabarzon, ito pong natitirang bahagi ng Mimaropa, at ilang bahagi ng Western Visayas, posible rin yung ating mga kalat-kalat na pagulan. Dulot pa rin ating habagat o southwest monsoon. So bukas, inaasahan nga natin na magpapatuloy pa yung ating mga pagulan dito sa Metro Manila. At maaari pa yung madagdagan base dito sa WRF Model Run ng Weather Manila. So pinapakita dito na meron tayong mga posibleng mga katamtaman at kung minsan, malalakas na pagulan sa Metro Manila, Rizal, Bulacan, kasama dyan ang Nueva Ecija. Maging itong natitirang bahagi ng Central Luzon, ang Bulacan, walang Tarlac, Pampanga, lalong-lalo na magpapatuloy yung ating mga pagulan dito sa Zambales at Bataan. Yan po yung ating mga gold medalist o top notcher sa mga pagulan. At ito pong Occidental Mindoro. Yan nakafocus kadalasan yung ating mga pagulan. May kabundukan kasi dito, so mas less yung ating mga pagulan sa Oriental Mindoro. Pero possible pa rin yung ating mga kalat-kalat na pagulan dyan. Again, ito pong itaas na bahagi nating bansa, although mas kakaunti yung kulay, possible din yung mga scattered o kalat-kalat nating pagulan dyan, including Ilocos Region at mga kabundukan ng Cordillera bukas. In summary, magpapatuloy po ang epekto ng habagat sa mga susunod pang mga araw. Nag-fluctuate lamang po yung lakas niyan, humihina, lumalakas, pero mananatili pong nakaka-apekto dito sa malaking bahagi ng Luzon. At yan po ang nagpapaulan mostly dito sa western section ng Luzon, including Metro Manila. Kaya again, mag-ingat po tayo sa mga banta ng panganib, dulot po ng mga posibleng pagulan itong ating habagat o southwest monsoon. Balikan natin yan bukas. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.